premium dual visor helmet on a budget. This is the review of the LS2 Stream 2 helmet. Let's go! Magandang araw, ako si Jex at welcome po sa Mooncycle. At today, review natin ng isa sa mga updated dual visor helmets from LS2. Ang kanilang LS2 Stream 2 helmet. Pero bago natin simulan ang video na to, as per YouTube, almost 80% po ng mga nanonood sa atin is hindi pa nakasubscribe. Kaya naman, please click that subscribe button para mas makagawa pa tayo ng marami pang videos tulad nito. At pag nag 10,000 subscribers tayo, sure yan, mamimigay tayo ng helmet from LS2 or any other brands na available sa atin, no? Available din po ang LS2 helmets at iba't iba pang helmets and moto gear sa ating online shops. Click nyo lang po yung description sa baba. So yun, diretso na muna tayo sa price, no? Nagkakahalaga po ang LS2 Stream 2, ang premium dual visor helmet from LS2 ng 4,690 only dito sa kanilang mono options at 4,990 naman sa mga graphic options. Para sa isang premium global branded na helmet, napakasulit niyan mga bossing, no? At kung makapansin natin, napakaganda rin ng styling ng helmet na ito. Mamaya papakita natin yung detailed features and looks nito, no? Pero para sa 4,690, hindi ka na ipapahiya ng helmet na to, no? Yes, meron pong mga mas mababang dual visor helmets na available ngayon sa market from sa mga local brands na available natin dyan, no? But LS2 is giving us one of its premium look and premium materials sa presyong 4,690, lower than 5,000 pesos lang po, na magagamit natin hindi lang pang araw-araw, pati na rin sa mga long rides natin, sa mga group rides natin, at kung saan man natin to dalhin at isabak, no? Goods na goods po itong LS2 Stream 2. Ang kahibaan lang nito from other helmets available sa market and dun sa LS2 Storm 2 na nireview din natin dito sa channel natin, isa din sa mga dual visor helmet na available ni LS2. Wala po siyang kasamang pinlock, wala rin siyang kasamang extra lens. So, dual visor helmet po ang helmet na to, pero wala po siyang kasamang extra smoke lens or iridium lens, no? Clear lens lang po yung kasama niya na nakakabit na sa helmet. But compared naman sa LS2 Storm 2, which is a very recommended touring helmet on a budget natin yan sa Mooncycle, no? Medyo may price difference din talaga sila eh. Yes, may mga kasama siyang extra accessories, no? Like yung pinlock na napaka-solid and yung extra smoke lens. Dito, medyo mas mababa yung pricing ni LS2 at 4,690. Pero yun nga lang na wala siyang kasamang ibang extra accessories, no? Compared nga dun sa Storm 2 or yun sa mga ibang helmet na available dyan sa market na nagkakahalaga ng mga 3,500 to 4,000, 5,000 din, no? But ano ba yung ino-offer ni LS2 Stream 2? Kung gano'n naman pala na wala man lang siyang kasama, no? Tara, discuss natin yan. Pakita na natin yung kanyang itsura, no? Kaya din natin pinili na i-review itong helmet na to kasi napaka-stylish niya eh. Pogi siya para sa akin. Compared dun sa ibang helmets na nilabas ni LS2, yung mga updated helmets ni LS2 and yung ibang helmets ng premium at global brands sa market, medyo mas slick yung design nito, meaning mas maliit lang yung shell niya, kumbaga bagay sa atin mga Pinoy, no? Na medyo mas maliliit yung height. Usually kasi yung mga global branded helmets, malalaki yung mga ginagawa nilang sizing ng helmets, yung mga AGV natin dyan. Ang maganda dito, kumbaga Asian fit talaga siya, no? Maganda yung itsura niya, maganda yung styling, compact lang, pero pogi, you know, pogi siya. Goods na goods talaga to pang daily natin na helmet. Hindi siya masyadong flashy, yung mga mahahabang spoiler, mga racing spoiler. Talagang built siya for daily miles. Kung naghahanap kayo ng race looks, hindi masyado nun yung makukuha dito yun dahil nga yung kanyang spoiler is built for touring talaga din. Tapos napili din natin i-review itong kulay na cool gray or ano bang tawag ni LS2 dito. Solid pearl gray. Kakaiba yung pagka-gray niya, hindi siya yung na mga nausong gray ngayon sa market, no? Sobrang light na gray. Pinaka-light na gray na nakita ko sa isang helmet, no? So, napaka-pogi din ang kulay nito. Medyo minimalist na hindi sobrang aggressive pero maganda. Gustong-gusto ko yung looks ng LS2 Stream 2 na to. Meron din siya mga aerodynamic cuts pero hindi rin ganun ka-aggressive tulad ng mga cuts na available natin sa market. Meron din siya ditong air inlets. Meron to rin sa taas. Nabasa ng hangin niya narito sa likod na spoiler. Meron siyang spoiler dito pero maliit lang talaga. Nakakatulong to sa aerodynamics pag nasa high speed scenarios tayo. Dito naman sa kanyang visor, yan, meron siyang lock. Same na yung mga updated ni
LS2 helmets ngayon, no? May mga visor lock na. Visor lock meaning pag na-lock mo, itong visor dito, hindi siya basta-basta mabubuksan. Kahit malakas yung hangin, hindi yan tataas. Bago mo siya buksan, kailangan mo siyang pindutin. Yun. Sa umpisa, medyo maninibago lang tayo, no? Pero pag nakasanayan naman na natin, okay na yan. Pinakamahalaga dyan is meron tayong extra safety precaution na inilagay si LS2 dito dahil hindi na basta-basta aangat yung helmet natin pag sobrang bilis natin or kung ano mang mangyari, diba? At least meron pa ring lock. Extra safety is always good pagdating sa mga helmets at mga moto gear na ginagamit natin. May makikita tayo dito parang nose guard, yung breath guard, no? Again, para pag huminga tayo, hindi pupunta yung hinga natin dito sa visor. Hindi siya magfa-fog agad. Pupunta siya sa loob ng helmet natin. Medyo prominent lang siya, malaki. Narito yung kanyang dual visor sa gilid. Pang-activate ng dual visor. Narito, dual visor ang ating LS2 Stream 2. Solid, no? Again, marami namang dual visor sa market, no? Pero itong offer ni LS2, solid na solid to. Ang isa sa mga advantages din ng helmet na to, bago tayo pumunta sa kanyang inner paddings, discuss muna natin yung kanyang shell. Yung shell material niya is made from KPA, which is the Kinetic Polymer Alloy. Same na rin siya, no, nung mga high-end or mid-end na helmets ni LS2. So, Kinetic Polymer Alloy po is not a fiberglass composite but hindi rin siya basic thermoplastic. Fusing tiny aramid fibers with a polymer, making it more lightweight yet durable. So, mixture na siya, no? Hindi siya pure thermoplastic, pero hindi din naman siya pure fiberglass. Usually kasi yung mga pure fiberglass, nagre-range yan mga 15 to 20,000 pesos, no? So, pinag-mix ni LS2 yung material na yon sa shell na to para may mixture tayo ng durability ng thermoplastic and lightweight capabilities ng fiberglass. Kita naman natin dito pag hawak natin siya, hindi siya yung usual na thermoplastic or composite na material ng mga usual na helmet sa market. May pagka-premium talaga no? Same ng mga ibang KPA material helmets ni LS2. So, yun. Solid yung shell niya. Alam mo talaga matibay. And hindi rin siya sobrang bigat. Usually kasi yung mga old LS2 helmets, especially sa gantong range, is mabibigat, no? Especially pag nakakita ka ng gantong kakapal na foam yan. Malaki talaga yung nagiging weight niyan. Para makapagbigay si LS2 ng more comfort dito sa foam inside foam paddings, para mapakapal nila to, ginandahan nila yung quality ng shell niya. So, KPA. Yung Kinetic Polymer Alloy na po ang ginamit ni LS2 dito. Punta na rin tayo dito sa kanyang inner paddings. Pero bago yon, pakita natin yung kanyang quick release. Micrometric buckle, yan. So, naka-quick release latch system po siya, no? And yun, yung magandang quality na nung buckle yung ginamit ni LS2 dito. Pang global standard na buckle na to, no? And solid, ganda. Ganda ng pull tab, ang ganda ng quality ng buckle. Alam mo, magtatagal. Hindi siyang basta-basta manipis, hindi basta-basta kakalawangin agad. At par dun sa mga bago at updated na helmets ni LS2 na nilabas sa market, napakaganda ng foam ng helmet na to. Dito naman tayo hindi ipapahiya ng helmet na to, no? Ng LS2 Stream. Napakakapal ng foam niya. Makapal pero hindi sobrang tigas, meaning eventually ito yung mga foam na huhulma sa mga mukha natin para maging komportable tayo. Kumbaga meron siyang custom fitting sa kung kanino yung isusuot tong helmet na to. You know, maganda yung quality ng foam and meron din siyang extra foam dito. Tutulong yan para ma-lessen yung wind noise na pumapasok sa loob ng helmet natin para maging mas komportable at less stressful yung biyahe natin. Yan, solid yan. Yan yung mga bagong nilalabas na LS2 ngayon. Parang ganito na. Kaya solid. Napansin lang natin dito from sa ibang LS2 helmets, meron na sila nung emergency pull tab Pero meron sila dito ng emergency to pull cheek pad. Wala lang sila nung pull tab dito mismo, pero meron naman nakalagay dito na quick release yung pull cheek pad natin dito. Wala lang siya nung pull tab. So okay sana kung nilagyan na ng pull tab. Hindi mo na kailangan na dito dukutin yung helmet in cases of accidents. Pero at least nilagyan pa rin nila ng emergency to pull cheek pad itong LS2 Stream natin. So, punta naman tayo sa loob. Ganda pati yung sa ulo part. Ang kapal ng padding na mararamdaman natin dito sa top part ng helmet. Hindi kaya sikip yung magiging fitting nito. Grabe, no? Sobrang compact. Pag makikita nyo, ang liit, no? Maliit yung entrada, oh. Pero
Dito naman sa loob, medyo maluwag-luwag naman na siya. Pero yung entrada niya at saka yung sa ulo, makapal yung foam. Maganda siya sa comfort. Ang check na lang natin yung fitting niya. Baka kasi parang masikip to dahil makapal yung sa ulo niya. And yes po, intercom, ready na rin ang ating LS2 Stream 2. May mga nakaabang na butas dito para sa mga Bluetooth intercoms natin. So overall, yung feel niya at yung quality niya talagang at par na rin sa mga mid-end helmets na available sa market. Para sa halagang 4,690, under 5,000 pesos. Gantong quality na yung makukuha mo from LS2. Napaka-solid. Para naman sa safety certifications, ang ating LS2 Stream 2 is updated na with ECE 22.06 homologation. Meron dito QR code kung gusto nating malaman yung more info with regard sa ECE 22.06. Kung naka-ECE 22.06 to, kampante tayo na maganda yung kalidad at maganda yung safety test na pinagdaanan ng helmet na to. So nakalagay din dito, LS24X by Cardo, ready for LS2 intercom. No? Meron na rin partnership kasi si LS2 Global sa Cardo Global with regard sa intercom. Wala pa lang siyang masyadong marketing or availability sa Pilipinas. No? So sa size, nakita naman natin, medyo compact yung helmet. Para naman sa kanyang weight, dito sa ating size XL, nagtitimbang siya ng 1,600 plus or minus 50 grams. So usually around 1,500 to 1,600. Nagtitimbang yung ating LS2 Stream. Malalaman natin yung comfort nito at yung timbang niya pag nakasuot na mamaya. No? Isusukat natin syempre. Pero yes, to be honest, hindi siya ganun kagaan. Kasi size XL din yung hawak natin ngayon dito. Sigurado tayo pag small or medium size yung helmet natin, mas magaan ng konti. Pero sa compact nature niya, no, medyo sa feels, medyo mas mabigat siya ng konti from the previous na mga helmets na na-review natin. Pero mas malalaman natin yung timbang nito pag nakasuot na mamaya sa atin. Kaya tara, wag na natin patagalin. Sukat na natin ng diretso yung helmet. LS2 Stream 2. Dumating to sa shop natin, medyo lalo na tong kulay na to. Medyo napugian agad tayo dito eh. No? So size XL yung available natin ngayon dito. Actually large talaga tayo sa mga helmets, no? Pero pinili natin yung XL kasi nung nakita ko nga yung helmet, medyo yung entrada niya parang sikip eh. Pero check natin. Ayos naman yan, no? Parang hindi ko alam kung ayan, medyo malawag sa atin yung helmet, no? Yan, medyo malawag ng konti sa atin yung helmet. Pero konting-konti lang actually. Pero kung size large yung sinuot natin, which is yung usual sizes ko sa mga helmet, magiging mas okay sigurado to. Katagalan. Pero sa ngayon, okay yung fit sa akin eh. Yun, nabanggit ko nga, di ba? Nung hawak ko yung helmet, medyo mas mabigat yung pakiramdam ko. Ngayong suot ko na siya, ang gaan eh. Siguro doon nalabas yung power ng KPA, no? Yung fiber composite material na kasama nung thermoplastic material nito. Pagsuot mo na talaga siya. In combination ng makapal na foam. Kasi parang ang gaan eh. Pakiramdam ko, napakagaan niya. Size XL pa to Hindi pa siya fit na fit sa akin. Kung fit na fit to sa akin, magiging magaan siya kasi mas maganda yung kapit ng cheek pads dito sa ulo ko. Ganda pa ng balance ng helmet kasi mas maliit nga siya. Bagay sa atin. Magbubuksan natin yung visor. Yan, hindi natin mabuksan ngayon. Kailangan natin pindutin tong button na to. Solid, no? Malaking tulong yan. Sa high-speed scenarios, tapos malakas yung hangin, hindi basta-basta angat yung visor ng helmet natin. Tapos narito yung kanyang dual visor, the usual. Yan. Again, dito sa ating nose guard, okay naman, hindi ko naman napapansin. Parang mas maganda yung integration ng nose guard na to compared dun sa nasa Rapid. Hindi ko siya masyadong nakikita. Yung sa Rapid, kasi parang medyo nakikita ko eh. Maganda rin yung peripheral vision niya, no? Kita ko na yung buong surroundings naman. Maganda yung balance ng helmet, wala siya masyadong uso. Yan, ako, usually mas pine-prefer ko yun para hindi masyadong mahaba. Mas mabilis ako makaka-labas-pasok ng pinto kung saan man. No? Pagay papasok ko ng motor ng gate. Parang mas madali siyang igalaw. At usually kasi pag mabilis tayo tapos tumingin tayo sa kaliwa, nadadala ng hangin eh pag medyo mas mahahaba yung helmet natin, di ba? Ewan ko lang kung napapansin nyo yun, pero ako nararanasan ko minsan lang naman yun, no? Mas compact yung helmet, mas maliit, mas okay para sa akin. Kung size large to, mas okay sa akin, pero makapal yung kanyang padding sa loob at komportable. And binabanggit ko kanina parang magiging masikip sa atin yung helmet, hindi ko na maramdaman. Ang sarap din sa ulo, na makapal yung parang paddings dito sa ulo part. Parang salong-salo yung ulo natin. Kung mapapansin nyo dito, yung neck roll niya, nakalabas talaga Parang foam dito. So, yung hangin talaga, halos hindi napapasok yan dito sa loob ng helmet natin. Bawas talaga yung wind noise at yung wind stress na mararanasan natin sa biyahe. Pakita ko sa inyo yung looks ng helmet. Front view. Side view. Back view. At sa kabilang side. So, tara.
Pop up natin tong review na to. Premium dual visor helmet na makikipagsabayan sa 10 to 15K price range ng helmets sa market. Sa nagtataasang presyo ng helmets at moto accessories ngayon, hindi may pagkakailang solid choice itong Stream 2 helmet from LS2. Again, maraming salamat po sa pagsama, no? Please, palike and share naman po ng video na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please click that subscribe button para mas makagawa pa tayo ng mas marami pang videos katulad ng content at helmet review na ito. Available din po ang iba't ibang helmets sa ating online shops. Click nyo lang po yung description sa baba. At kung gusto mo namang mapanood ng isa pang premium touring dual visor helmet from LS2, click mo lang tong video na to. Yan. Yan nga yun, boss.